What's up guys? Today, quick review and test drive naman natin ang Hyundai Ioniq 6. Let's go! Grabe, nakaka-love at first sight ang sasakyan na ito. Kung titingnan nyo the way it looks, para siyang Porsche. Napaka-sleek and futuristic ng design nito. And for your information lang, ito yung nanalo ng 2023 World Car of the Year. Kaya hindi na nakapagtataka. At kung mapapansin nyo sa buong lineup ng Hyundai Motors, talagang it's a big improvement sa mga design nila. Hindi sila nagpapahuli sa design ng mga Chinese brand. Manonotice nyo na may 4 dots dito sa steering wheel, which means na naka-electric vehicle kayo instead of Hyundai logo. May enough na storage dito sa center console at pwede mo rin i-customize ang kanyang ambient lighting depende sa color na gusto mo, which is very typical sa mga electric vehicle. Sa dashboard naman, napaka-clean na pagkaka-layout. Very simple but elegant. Yung mga controls sa doors ay dito natin makikita sa center console. Meron itong 12.3 inches sa kanyang instrument cluster, same size sa kanyang infotainment display. Dito naman sa likod, meron siyang center armrest at napaka-spacious at relaxing. Yung headrest dito sa front seats, kakaiba yung design. Naka-lumbar support na rin yan, both passenger and driver seats. Maganda rin yung leather materials na ginamit dito sa mga upuan. Ventilated din yung mga seats, so ang lamig sa puwet niyan. Nice. Meron siyang rear AC vents and 2 Type-C USB port. Very spacious talaga dito sa likod at kung mapapansin nyo, wala siyang hump unlike sa may mga transmission na sasakyan. So tara, test drive na natin to. This is my second time na mag-drive ng electric vehicle. Kasi yung unang electric vehicle na tinest drive natin is yung BYD Atto 3. Kaya dito makapag-compare na rin tayo how it drives compared to BYD. So as usual, driving electric vehicle is very quiet. Wala kang maririnig na vibrations and harshness. So pagtapak pa lang natin sa throttle, very responsive. At yung torque, instant din yung bigay sa'yo. Kapag binigla mo ng apak sa throttle, talagang lulubog ka sa upuan mo para kang lilipad. Ganun kalakas at instant ang binibigay niyang power. Kung i-compare ko yung power sa BYD, mas malakas ito. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung BYD Atto 3. Dito kasi sa Ioniq 6, abrupt yung bigay ng power niya. Sa BYD naman, napaka-smooth ng delivery ng power. Speaking of power, itong Ioniq 6 ay mayroong max output na 229 horsepower at 350 Nm of torque. For sure, napakasarap ilong drive nito sa highway. Yung steering wheel niya, sakto lang yung bigat, which is good sa ganito kalakas na sasakyan para you feel always connected sa road. Yung ride quality niya naman is superb. Ang ganda ng play at na-absorb niya rin yung mga road imperfections. Mararamdaman mo talaga yung build quality niya. Yung NVH niya, maganda, talagang tahimik dito sa loob. Halos wala kang marinig galing sa labas. Nakaset sa 20 degrees Celsius yung aircon and napakalamig na dito. Yung infotainment display niya and digital cluster, napakalinaw. Ang taas ng resolution. So kitang-kita mo talaga yung mga details kahit dito sa 360 camera. Meron din siyang sunroof pero hindi na lang natin binuksan para hindi tayo mainitan. Yung body roll niya, very minimal. Ang sarap i-drive nito sa mga cornering. For technology and safety, asahan na natin na fully loaded ito. This vehicle allows you to plug in electrical devices and appliances into the power outlet from inside or outside of the car. Pwede rin palang pang camping to. Meron din siyang driving range na 545 kilometers. In one single full charge. Sa safety naman, meron itong forward collision avoidance assist, blind spot collision avoidance assist, lane keeping assist, at rear cross traffic collision avoidance assist. Kung na-notice nyo, lahat ng sinabi ko ay may avoidance assist kasi hindi lang siya basta nagbibigay ng warning. It automatically assists steering and apply brakes to prevent collision. So very safe ka sa car na to. Meron din pala tong premium Bose sound system. Kaya kung mahilig ka sa music, may enjoy mo to. Pagdating naman sa vehicle warranty, meron itong 5 years or 200,000 kilometers. Sa battery naman, meron itong 8 years or 160,000 kilometers na warranty. Meron din siyang free wall charging kit.
At 5 years or 75,000 kilometers free maintenance. Meron itong SRP na 3,798,000. Nakailang ikot din tayo nito sa tracking field para magkaroon tayo ng magandang impression sa car na to. So what do you think guys? Is it worth the price? For me, if you have more than enough money and you're looking for extra car or collections, yes, it's all worth it. Pero kung kinukonsider mo yung budget, there's a lot more choices out there. Same build quality but in a lesser price. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Please like and subscribe. Ride safe. Bye!